Tagalog Novels. My Master. Kabanata 2381-2385. Kailangang maging handa sa kamatayan. Ang paglitaw ng tatlong dakilang puwersang celestial ay agad na nagdulot ng maraming talakayan. Ang yabang kaya? Sino ang mayabang? Hindi mo ba narinig na ang mga tao mula sa tatlong dakilang puwersang celestial ay narito? Bakit ko narinig na ang tatlong dakilang puwersang celestial ay hindi na imbitahan sa seremonya ng pagtatatag ng Yunmen sa pagkakataong ito? Dumating sila nang hindi inanyayahan. Ang tatlong dakilang puwersang celestial ay palaging nangingibabaw, ano ang magagawa natin? Hindi ba? Sila ay nangingibabaw sa mundo ng mga engkanto sa loob ng hindi mabilang na taon. Hoy, mawawalan ng mukha si Yunmen ngayon. Sino bang nagsabing hindi? Bukas ang tarangkahan ng bundok at hindi sila makaalis. Kailangan nilang piliting pumasok mula sa itaas. Ito ay isang sampal sa mukha. Hindi naman totoo iyon. Pakiramdam ko ay hindi pushover si Yunmen. Huwag kalimutan na si Yang Yiyo ay disipulo ng Changxi Supreme. Ngayong nandito na ang apat na disipulo ni Changxi Supreme, mas naliwanagan pa si Yun Changsheng. Oo, ang Lianzhao Xianmeng ay sumanib sa Yunmen. How dare the three great celestial slap Yunmen in the face today? Huwag kalimutan, ang kapangyarihan ng tatlong kagalang-galang na kagalang-galang ay kilala bilang ang nangingibabaw na kapangyarihan sa mundo ng mga engkanto, at ang mga malalakas na lalaki ng henerasyon ni Changxi Supreme Venerable ay napunta na lahat sa daan patungo sa langit. Kung wala ang presensya ni Changxi Supreme Venerable, ang mga tao ng tatlong pangunahing Heavenly Venerable na puwersa ay walang takot sa mga malalaking lalaki, ang bilang ng Hiblay ay walang takot. Malamang number 1 pa rin sa fairy world. Hindi ba tumindig si Yanhei Immortal Venerable? Bukod dito, ang mukha ni Yanhei Immortal Venerable ay talagang napakaganda, ngunit si Yanhei Immortal Venerable ay hindi pa nakakamit ng kaliwanagan pagkatapos ng lahat. Marahil ang ibang puwersa ay magbibigay sa kanya ng mukha, ngunit ang mga tao ng tatlong pangunahing Heavenly Venerable na puwersa ay maaaring hindi magbigay ng mukha sa kanya. Sa huling pagsusuri, ang lakas ay iginagalang. Kung ang Yunmen ay may sapat na malalakas na tao sa antas ng kaliwanagan ngayon, ang mga tao ng tatlong pangunahing puwersa ng Heavenly Venerable ay mangangahas na maging napakayabang. Mayroong 9 na antas ng kaliwanagan. Depende din ito sa kung gaano karaming mga antas ang mayroon. Hindi ba? Tila si Yunmen na ngayon ay mayroon lamang Yun Changsheng na nakamit ang kaliwanagan, ngunit nakamit lamang niya ang kaliwanagan sa unang antas. Huwag kalimutan ang malakas na aura na lumitaw sa Yunmen ilang araw ang nakalipas. Pakiramdam ko ay may iba pang malalakas na lalaki sa Yunmen. Oo, ngunit depende rin ito sa kung ilang Tangguo level master ang ipinadala ng tatlong pangunahing puwersa ng Chanzan sa oras na ito. Ngayon alam na ng lahat sa mundo ng mga engkanto na ang mga nangungunang master ng mas matandang henerasyon ay napunta na sa makalangit na landas at hindi na bumalik. Ngayon ay depende kung sino ang may mas maraming Tangguo level masters. Ang antas na ito ay depende din sa dami. Huwag kalimutan, si Yanhei Immortal Venerable ay humakbang pasulong. Ang Crane Mount ni Yanhei Immortal Venerable ay nasa ikatlong antas ng Tangguo, at ang dalawang batang lalaki ay nasa unang antas din ng Tangguo. Bakit pakiramdam ko ay muling hatiin ng mundo ng engkanto ang pagkakasunod-sunod? Sino ang nakakaalam, mula ngayon, ang mga nangungunang super force na ito ay kailangang muling italaga ang utos. Siguro ito ay isang magandang bagay. Kung masisira natin ang pagkakasunod-sunod ng tatlong pangunahing puwersa ng Chanzan at muling magtatag ng isang bagong orden, ito ay magiging isang malaking bagay para sa ating mga sekta. Paano ito magiging napakadali? Ang tatlong dakilang kapangyarihan ay nangingibabaw sa daigdig ng mga engkanto sa loob ng hindi mabilang na mga taon, at ang kanilang pundasyon ay napakalalim na hindi mailarawan ng isip. Kahit na ang pinuno ng tatlong dakilang kapangyarihan ay wala na rito, ang tatlong dakilang kapangyarihan ay maaaring mayroon pa ring pinakamakapangyarihang mga tao. Bukod dito, ang kaluluwa ng Witch Emperor ay dumating dito ilang araw na ang nakalipas, at siya ay isang antas ng pag-iral sa ikalimang kaliwanagan. Iba pang mga antas ng kaliwanagan kung ang iba pang dalawang dakilang kapangyarihan ay idinagdag, iyon ay talagang nakakatakot. Huwag kalimutan na ang kaluluwa ng Witch Emperor ay dinurog ng isang makapangyarihang tao mula sa Yunmen nang hindi nakikita o palihim. Hindi ba't nangangahulugan iyon na ang Yunmen ay may isang makapangyarihang tao na higit sa ikalimang antas ng kaliwanagan? Maaaring hindi iyon ang kaso. Ang lumitaw sa araw na iyon ay ang kaluluwa lamang ng Witch Emperor. Bagamat ito ay nasa ikalimang antas ng kaliwanagan, ito ay isang kaluluwa pa rin pagkatapos ng lahat. Kung ang Witch Emperor mismo ay dumating, ito ay magiging ibang sitwasyon. Ang lakas sa pagitan ng kaluluwa at katawan ay hindi maihahambing. Hindi pa rin alam kung anong antas ang Yunmen Strongman, at hindi rin alam kung kayang lutisin ng Yunmen ang sitwasyong kinakaharap ng tatlong malalaking celestial power sa pagkakataong ito. Kung hindi mareresolba ni Hua ang seremonya ng pagtatatag ng Yunmen ngayon, magiging biro ito sa buong mundo ng engkanto. Haha, by then, masisira din ang reputasyon ng Changxi Supreme. Dapat sabihin na ang mga tao mula sa tatlong pangunahing kapangyarihang makalangit ay talagang kasuklam-suklam.
Dumating sila para gumawa ng gulo sa oras na ito, at lalalim ang galit kay Yunmen. Maghintay tayo at tingnan. Kung darating ang 5 pangunahing puwersa para suportahan ang Yunmen ngayon, hindi ito magiging malaking bagay. Sa tingin ko ito ay hindi makatotohanan. Sa 5 pangunahing puwersa, tanging si Yanhei Xianzhen ng Xiaoyao Palace ang tumayo. Ang iba pang 4 na pangunahing puwersa ay hindi susuportahan si Yunmen at sasaktan ang 3 pangunahing celestial powers. Nagkaroon ng maraming talakayan sa larangan. Si Yun Changsheng, Xing Chenzi, Ji Zixia at iba pang mga tao mula sa Yunmen ay mukhang sobrang putla. Bilang pinuno ng isang sekta, si Yang Yiyo, sa kabaligtaran, ay may napakalmadong mukha sa sandaling ito, at tila hindi siya galit. Dahil dito, tumingin sa kanya ang lahat ng may bagong mga mata. Bagamat si Yang Yiyo ay isang maagang yugto lamang na walang kamatayan, ang kanyang paglilinang at katalinuhan ay mabuti. Sa katunayan, karamihan sa mga tao ay puno ng sama ng loob sa 3 dakilang puwersang celestial, at umaasa na may isang taong may kapangyarihan na lalabas upang talunin ang 3 dakilang puwersang celestial at hayaang lumitaw ang isang bagong kaayusan sa immortal na mundo. Dahil maraming mapagkukunan ng paglilinang sa immortal na mundo ang kinokontrol ng 3 dakilang puwersang celestial, kung sino ang maaaring makapasok at kung sino ang hindi makapasok sa ilang pinagpalang lugar ay lahat ay pinagpapasyahan ng 3 dakilang puwersang celestial. Maging ang iba pang malalaking puwersa ay matagal nang pinamumunuan ng 3 dakilang puwersang celestial. Ay maaaring ibahagi ang mga mapagkukunan ng mataas na antas ng paglilinang. Halimbawa, mayroong isang sikat na fairyland sa mundo ng engkanto ang larangan ng digmaan ng mga immortal at demonyo. Ang mga puwersang maaaring pumasok ay ang 3 pangunahing puwersa ng Chanzen, at ang iba pang mga pangunahing puwersa ay hindi maaaring pumasok sa kalooban. Kailangan nilang hintayin na magbukas ang 3 pangunahing puwersa ng Chanzen bago sila makapasok. Kung magbibilang sila, huwag mo nang isipin iyon. Kaya lahat sa pangkalahatan ay may masamang impresyon sa 3 pangunahing puwersa ng Chanzen. At dahil kontrolado ng 3 pangunahing puwersa ng Chanzen ang superior na mapagkukunan ng paglilinang, sila ay kaakibat ng maraming pangunahing immortal na sekta. Ito ay katumbas ng pangangibabaw sa buong mundo ng diwata. Nais mo bang makakuha ng mas mahusay na mapagkukunan ng paglilinang at nais na magkaroon ng mas malakas na lakas at paglilinang? Okay, makukuha mo ito sa pamamagitan ng pagsali sa iyong sarili sa aming 3 pangunahing puwersa ng Chanzen at pagiging isang basalyo ng aming 3 pangunahing puwersa. Para sa mga immortal, sino ba ang may ayaw? Kung gusto nila, maaari lamang nilang sundin ang 3 dakilang puwersang celestial. Ang 3 dakilang celestial forces ay nagtitipon ng pinakamalaking puwersa sa buong mundo ng engkanto. Ang mga henyong iyon ay nasisipsip din sa 3 dakilang puwersang celestial, upang ang 3 dakilang puwersang celestial ay may mga talento at malalakas na tao. Sino ang maaaring maging kalaban? Sa paglipas ng panahon, nabuo ang isang sitwasyon ng nangingibabaw sa mundo ng diwata. Kung gusto mo ng mga tao, mayroon kang mga tao; kung gusto mo ng kapangyarihan, mayroon kang kapangyarihan; kung gusto mo ng cultivation resources, mayroon kang cultivation resources. Malakas, malupit, at mapagmataas, ganyan ang nabuo. Ngayon, umaasa ang walang kamatayang puwersa ng gate na naruroon ngayon na may makakatalo sa 3 dakilang puwersang celestial at masira ang sitwasyon ng isang pangangibabaw. Ang maraming mapagkukunan ng paglilinang sa mundo ng mga engkanto ay dapat na pag-aari ng buong mundo ng engkanto, hindi isang pangangibabaw. Posible bang sugpuin ang 3 dakilang puwersang celestial? Nangangailangan ito ng napakalakas na tao, at maraming taong malakas ang pangunawa. Siyempre, walang pag-asa noon, dahil ang 3 dakilang celestial ay ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng mga engkanto. Sino ang makayayanig sa malalakas na tao na nakatayo sa tuktok ng pyramid? Pero, bumalik muli si Yun Changxi, at nagbago ang lahat sa mundo ng engkanto. Talunin ang 3 dakilang celestial masters, at sa wakas ay dinala ang lahat ng malalakas na lalaki sa kanilang lugar sa daan patungo sa langit. Ang immortal na mundo ay walang malalakas na tao sa tuktok ng pyramid. Magdamag, hindi banggitin na ang lahat ay nakatayo sa parehong panimulang linya, ngunit may mas malaking espasyo. Alin ang maaaring lumitaw, o kung aling mga immortal ng sekta ang maaaring tumayong muli sa tuktok, ang magkakaroon ng pagkakataong sirain ang pagkakasunod-sunod ng 3 dakilang celestial masters na nangingibabaw sa immortal na mundo o sumasakop sa mga mapagkukunang iyon. Ang Yunmen ay itinatag ngayon, at ang mga nangungunang puwersa sa immortal na mundo ay nagtipon. Ito ay tanda sa isipan ng maraming tao. Baka may sulat ulit ang ayos ng immortal na mundo. Sa kabilang banda, alam ng lahat na hindi ganoon kadaling talunin ang 3 dakilang Panginoon na walang kamatayan. Ito ay isang magandang ideya lamang. Sumabog ang eksena. Patuloy na talakayan. Ang pangit na nabyuli si Yunmen. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Yang Yiyo, ang pinuno ng Yunmen. Ang boses ng suporta ni Yanhei ay nagpakilos kay Yang Yiyo, ngunit huminga siya ng malalim at pinigilan si Yanhei. Senior Yanhei, hayaan mo akong hawakan ang bagay na ito. Ngayon ang seremonya ng pagtatatag ng ating Yunmen. Kung tayo ay mapahiya ng ganito, at kailangan natin ng mga panlabas na puwersa upang malutas ang problema,
ang Yunmen ay magiging biro ng buong mundo ng mga engkanto sa hinaharap. Ang pangalan ng Yunmen ay nagmula sa akin at sa aking Panginoon. Ang ipahiya si Yunmen ay ang pagpapahiya sa aking Panginoon. Ang sinumang humihiya sa aking amo ay papatayin ni Yunmen. Mahinahong sinabi ni Yang Yiyo, at ang kanyang figure ay kumislap, at siya ay humakbang sa langit ng hakbang-hakbang. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, binawi niya ang buong porma sayon ng Yunmen. Pagkatapos ay nakita niya ang 9 na tao. Walang duda na sila ay mula sa 3 pangunahing puwersa ng Chanson, kung saan ang Witch King ay kitang-kitang nakalista. Ngayon ay nandito siya sa personal. Tumingin si Yang Yiyo sa kanila at dahan-daw ang sinabi, may malaking gate ang Yunmen. Kung bulag kayo at hindi mahanap ang daan papasok, maaari kayong pumasok mula sa langit. Pero depende ito kung may kakayahan kayong umakyat sa pader at pumasok sa Yunmen natin. Kailangan mong maging handa para mamatay. Kabanata 2382 ibalik natin sa sarili natin ang napahiya na mukha. How dare you? Walang alam kang bata. Patayin mo siya. Ang mga salita ni Yang Yiyo ay agad na nagpagalit sa 3 dakilang Celestial Master at 9 na dakilang Master na lumulutang sa kalangitan. Ang buong Yunmen na dumating para manood ng seremonya ay huminga din ng malalim sa kanilang mga puso. Hindi nila inaasahan na maglakas loob si Yang Yiyo na lantarang sampain ang mga tao ng 3 dakilang Celestial Masters. Sumimangot si Yun Changsheng at lumitaw sa tabi ni Yang Yiyo. Tiningnan niya ang mga tao ng 3 dakilang Celestial Master at sinabi sa malalim na boses, si Lian Zhao Xianmen man o ang Yunmen ngayon, tumigil na sila sa pakikipagdigma sa inyo ng 3 dakilang puwersa. Ito ang tuntuning itinakda ng aking Panginoon at ng inyong 3 Celestial Master. Ang magkabilang panig ay hindi dapat mag-udyok ng labanan sa hinaharap. Babaliin mo ba ang iyong pangako ngayon? Sa opinyon ni Yun Changsheng, hindi dapat magkaroon ng alitan ngayon. Una, ito ang seremonya ng pagtatatag ng Yunmen, at ang mga taong ito ay pawang makapangyarihang mga master ng kaliwanagan. At nakaupo sa Yunmen ang lumang puno ng willow at ang Diyos at demonyong ibon, ngunit hindi ko alam kung gaano karaming mga layer ng kaliwanagan ang maaari nilang labanan. Hindi niya alam ang lakas ng matandang willow at ng magic bird. Kung talagang mag-aaway sila, ang seremonya ng pagtatatag ng Yunmen ngayon ay tapos na, at sila ang magiging katatawanan ng buong mundo ng engkanto sa hinaharap. Naagrabyado ang hiningang ito, ngunit kailangan niyang tiisin. Gusto ni Yun Changsheng na maging makatwiran. Kung matitiis niya ito sandali, mabuti nang makalusot ngayon. Gayunpaman, sinagot siya ng tawa. Ang Witch Emperor pa rin ang tumawa ng masama, Yun Changsheng, sa tingin mo ba makakabalik kapag katapos pumunta sa Heavenly Road? Nagalit si Yun Changsheng, ikaw. Big Brother, direktang pinutol ni Yun Changsheng at sinabing, maliwanag na narito sila para manggulo. Walang silbi ang pagmamakaawa mo sa kanila ngayon. Isa lang ang paraan para harapin ang mga bastard na ito patayin. Ha. Pumatay. Ikaw lang, isang maliit na diwata. Okay, ngayon ay lalakad tayo mula sa langit sa itaas ng iyong Yunmen at tingnan kung ano ang maaari mong gawin. Ang 9 na makapangyarihang lalaki mula sa 3 dakilang puwersang celestial ay talagang 20 hanggang 30 milya ang layo mula sa Yunmen. Pagkatapos nilang magsalita, dahan-dahan silang lumapit sa ere, para lang manghiya. Namutla ang mukha ni Yun Changsheng, alam din niyang tama ang sinabi ng kanyang nakababatang kapatid, tinanggap niya iyon, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at handang lumaban. Ngunit nagtanong si Yang Yiyo, anong antas sila, kuya? Sa pangunguna ng Witch Emperor, naunawaan na niya ang ika-4 na langit, at ang kanyang kaluluwa ay nawasak ni Willow ilang araw na ang nakakaraan. Tila nawalan siya ng antas ng cultivation. Ang iba ay mga pang-4 na antas din ng pag-iral. Natatakot ako na hindi natin sila mapipigilan. Sabi ni Yun Changsheng. Kung 2 o 3 ang dumating, kasama ang lumang puno ng willow at ang mahiwagang ibon, maaari silang lumaban, ngunit 9 na tao na nakaintindi sa ika-4 na langit, hindi ito biro. At sa mga sandaling ito, isang malakas na tawa ang biglang umalangaw-ngaw. Hahaha, mga kadawast, sandali lang, nandito ako para makisali sa kasiyahan. Isang malakas na tawa ang muling lumitaw sa langit. Zhu Tianlong ng Meteorite Palace, nagngangalit si Yun Changsheng. Siya ay natalo ni Master Chanji noong nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito ay dumating siya ng personal tulad ng Witch King. Lumitaw si Zhu Tianlong kasama ang 9 na tao sa likuran niya, lahat ay nakasuot ng buong baluti. Nagbago ang mukha ni Yun Changsheng at nagsabi, nakamit ni Zhu Tianlong ang ikatlong antas ng kaliwanagan, at may 9 na tao sa likod niya, 4 na tao ang nakamit ang pangalawang antas ng kaliwanagan, at 5 tao ang nakamit ang unang antas ng kaliwanagan. Kuya, huwag kang mataranta, kaya natin ito. Mahinahong sabi ni Yang Yiyo. Nakipag-usap lang siya sa ibon na may halong buhok at nagtanong, maaari bang patayin ang mga uwak? 4 na salita lamang ang sagot ng ibong may halong buhok, lahat sila ay mahihina. Gamaan ang pakiramdam ni Yang Yiyo. Inalo niya ang kanyang panganay na nakatatandang kapatid. Junior kuya. Tumingin si Yun Changsheng kay Yang Yiyo. Sinulyapan ni Yang Yiyo ang Supreme Sun at mahinang sinabi, lahat sila ay mahina.
Sa sandaling ito, natigilan si Yun Changsheng, ngunit pakiramdam niya ay parang nahulog ang isang bato sa lupa. Nakita na niya ang sitwasyon ng God Demon Bird na pinagsasama ang inner elixir nito noong araw na iyon, ngunit hindi niya alam kung ano ang lakas ng God Demon Bird. Ngayon, pagkatapos makinig sa sinabi ni Yang Yio, sa wakas ay gamaan ang loob niya. Sa pag-iisip tungkol dito, mayroon pa ring matandang puno ng willow, kaya magiging kawili-wili ngayon. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, ipagtanggol natin ito hanggang kamatayan. Tumanggo si Yang Yio at sinabing, huwag kang mag-alala, hayaan silang lahat na pumasok, at tingnan ang sitwasyon. Baka may mga taong nasa ibaba din na matuksong lumipat. Yun. Natigilan si Changsheng at nagmuni-muni. Oo, mayroon pa ring mga tao mula sa 5 pangunahing puwersa sa ibaba. Ito ang madalas na oras para pumili ng panig. Madalas itong ginagawa ng 3 pangunahing puwersa ng Chanzen. Oo naman. Nang makita ng Witch Emperor na lumitaw ang mga tao mula sa Meteorite Palace, tumawa siya at sinabi, si Kuya Zhu pala, Terra, batiin natin siya sa Yunmen ceremony ngayon. Pagkatapos magsalita, tila may naalala ang Witch Emperor, at sinabing, siya nga pala, magsisimula na ang Immortal Demon Battlefield, at ang Meteorite Palace ay maaaring magpadala ng mas maraming tao sa pagkakataong ito. Maraming salamat, tuwang-tuwa si Zhu Tianlong. Ang bilang ng mga taong pumapasok sa larangan ng digmaan ng mga immortal at demonyo ay palaging napagpasyahan ng 3 dakilang celestial na nilalang. Pumunta siya ngayon dito upang maghayganti. Siya ay pinahiya ni Chanji noong araw na iyon, at ang lahat ay inilagay sa Yunmen. Ngayong ang 3 dakilang celestial na nilalang ay naghahanap ng gulo kay Yunmen, paano niya pakakawalan ng pagkakataon? Nakatayo sa gilid ng 3 dakilang celestial na nilalang, bakit hindi makakuha ng ilang mga benepisyo? Hahaha, paano ka? Sa pagkakataong ito ay magsisimula na ang Immortal Demon Battlefield, pumasok ang Witch King at ang kanyang partido sa Cloud Gate habang nag-uusap, lumulutang sa hangin, nakatingin sa 5 pangunahing puwersa sa ibaba. Sa sandaling ito, malamig na bamantong hininga si Yanhei ng Bulao Mountain at sumakay sa isang itim na panther para tumabi kay Yang Yio. Ito ay itinuturing na isang pahayag. Hindi siya natatakot sa 3 pangunahing puwersa ng Chanzen. Pagkatapos, ito ay si Wenzin ng Xiaoyao Palace. Siya ay tumawa at lumipad kasama ang kanyang mga disipulo, at dumiretso sa gilid ng 3 pangunahing puwersa ng Chanzen at sinabing, maraming mga disipulo ng aking Xiaoyao Palace ang nagpakasal sa 3 pangunahing puwersa, ngunit pasensya na. Ang huling pangungusap ay sinabi habang nakatingin kay Yang Yio. Si Yang Yio ay napakatahimik at hindi umimik. Isa lamang itong pangkat ng mga interes, na normal sa kanyang opinyon. Slotty Fox, nagmura si Yun Changsheng. Sa oras na ito, umiihip ang hangin. Ang Ghost Elder ng Ghost Cave ang lumipad kasama ng mga tao. Napabuntong hininga si Yang Yio sa kanyang puso. Ang 3 pangunahing puwersa ng Chanzen ay talagang makapangyarihan. Pinili rin ba ng mga tao sa Ghost Cave na tumayo sa gilid ng 3 pangunahing Chanzen? Tumawa ng malakas ang Witch King at ang iba pa, proud na proud. Gayunpaman. Sa susunod na sandali, ang Elder ng Ghost Cave ay direktang lumipad kay Yang Yian at sinabi sa isang paos at malamig na boses, Master Yang, inutusan tayo ng aking Young Master na gawin ang anumang gusto natin. Nagulat si Yang Yian. Matalim niyang tiningnan ang matanda sa Ghost Cave. Hindi niya inaasahan na hindi siya pumunta sa 3 dakilang Celestial Masters, ngunit direktang lumapit sa kanya at sinabi ang mga salitang ito. Young Master, send lang. Nakatayo ito sa gilid niya. Gusto niya talagang tanungin kung sino ang Young Master mo. O may hula siya. Ngunit hindi ito ang oras para magtanong. Ikinuyom lang niya ang kanyang mga kamao at sinabing, salamat, Elder Ghost. Ang direktang pahayag ng Elder ng Ghost Cave ay ikinagulat ng lahat. Ang Ghost Cave, na hindi kailanman lumahok sa mga pagtatalo sa mundo ng mga engkanto, ay ang unang pagkakataon. Paanong hindi ito magugulat? Pagkatapos noon, nagtawanan at nag-usap ang mga tao ng Heaven and Earth Gate at ang Phasean Palace. Marami silang sinabi, na nangangahulugan ng neutralidad. Alam ni Yang Yian na hindi madali para sa kanya na malaman ito. Sa sandaling ito, ang kabaligtaran ay ang 3 dakilang Celestial Masters, ang Meteorite Palace, at ang Xiaoyao Palace. Mayroong higit sa 20 hanggang 30 Tanggu Masters sa kabuuan, ngunit ang pangunahing punto ay ang lakas ng 3 puwersa ng Chanzen at ang pagkakaroon ng 9 na Tanggu na 4 na layer na langit. Ang gayong puwersa ay mayroon lamang 2 anak na lalaki malakas. Kahit anong tingin mo dito, si Yunmen ang tinutumbok ng iba. Kahit ngayon ay marahil ang simula ng pagkalipol ng Yunmen. Ang pagtatapos ay tapos na bago pa man ito magsimula. Iniisip ng lahat. Kahit na may malakas na lalaki si Yunmen na nakaupo sa gate, gaano kaya ito kalakas? Nakaharap sa 20 hanggang 30 Tanggu Masters, na humaharap sa nangingibabaw at makapangyarihang 3 puwersa ng Chanzen, at ngayon sa pagdaragdag ng Meteorite Palace at Xiaoyao Palace, kahit na sa tulong ng Ghost Cave at Undying Mountain Cloud Crane, ito ay isang dead end. Sa kabutihang palad, sa mata ng iba, ang Tian Diamond at Phasean Palace ay mabait pa rin at piniling maging neutral, kung hindi, ito ay mas pangit. Natapos ang isang alon ng mga koponan.
Malamig na sinabi ng Witch King, anak, sabihan mo ang malakas na lalaki sa likod mo na lumabas. Nandito ako ngayon para pumatay ng mga tao. Maaalala ko ang paghihiganti ng kaluluwa at dharma. Ang mamamatay tao ang Witch King. Nakaranas siya ng isang pagkatalo noong nakaraan, ngunit nang siya ay lumingon, naisip niya na iyon ay ang kaluluwa at dharma, hindi na siya ay hindi sapat na malakas. Sa kanyang isip, ang malakas na tao sa Yunmen ay ilang beses lamang na mas malakas kaysa sa ika-4 o ika-5 antas. Siya ay natural na duhadaw nang harapin niya ang kaluluwa at dharma noong huling pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito nagdala siya ng napakaraming pang-4 na antas na mga master at magic weapons. Kahit na humarap siya sa pang-6 na antas na master, magkakaroon siya ng kumpiyansa na patayin siya. Kuya, ibaba mo si Senior Yunhei at Senior Ghost ng Ghost Cave. Lulutas ni Yunmen ang usapin ng Yunmen, at babalikan natin ang napahiya na mukha. Nag-isip si Yang Yiyo. Kabanata 2383 patayin. Dao Yuyang. Daoyo, bakit ka mag-abala? Dahil pinili kong tulungan ka, paano ako matatakot sa kamatayan? Sabay na nagsalita sina Yunhei at Ghost Elder. Huwag kang mag-alala, kakayanin ko ang bagay na ito. May kumpiyansa, ngunit matatag na sabi ni Yang Yiyo. Huwag kang mag-alala, mangyaring sundan ako. Nakadama ng kagaanan si Yun Changsheng sa sandaling ito. Kilala niya ang kanyang junior na kapatid. Dahil sobrang tiwala niya, may tiwala siya sa Diyos at Demon Bird, at maging ang matandang puno ng willow ay naroon. Oras na para lumitaw ang malakas na lalaki sa Yunmen sa mundo ng mga engkanto. Hoy! Napabuntong hininga sina Yunhei at Ghost Elder, ngunit sinundan nila si Yun Changsheng. Dahil sinabi ni Yang Yiyo, gusto rin nilang makita kung ano ang mayroon si Yunmen at kung paano ito haharapin. Pagkatapos ng lahat, siya ay apprentice ni Yun Changxi. Pagkaalis ni Yun Changsheng at ng kanyang grupo, naging matalas ang mga mata ni Yang Yiyu at tinitigan niya ang kalaban sa kanyang paningin at malakas na sinabi, ako, Yang Yiyu, ay nagpapahayag na mula ngayon, ang tatlong pangunahing puwersa ng Chanzen, ang Meteorite Palace, at ang Xiaoyao Palace ay lahat ng mortal na kaaway ng aking Yunmen. Yunmen ay lalaban hanggang sa kamatayan, o mawawala ang aking mga puwersa, yun, hanggang sa kayo ay maglalaho. Ang mga salita ay umalangaw sa buong Yunmen. Tumataas ang nakamamatay na aura. Ang dagandong ni Yang Yiyo ay katumbas ng isang panata. Isa rin itong hindi malulutas na kaaway. Nagbago ang mukha ng lahat. Kabilang ang tatlong pangunahing puwersa ng Chanzen at ang mga tao ng Meteorite Palace at ang Xiaoyao Palace. Mayabang, sisirain kita ngayon. Galit na galit ang Witch King, at dumiretso siya kay Yang Yiyo. Kinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata, at sa sumunod na sandali ay umungol, uwak, pumatay ng walang awa. Habang bumababa ang kanyang boses, ang araw na binago ng Diyos at Demon Bird sa kalangitan ay nagliwanag ng gininto ang liwanag. Pagkatapos ay tumunog ang isang mahabang sipol, Chu. Boom! Nakita ng lahat ang isang gintong liwanag na sumabog mula sa araw sa kalangitan at direktang tumama sa Witch King. Kasabay nito, kumalat ang napakalaking pressure. Kumakalat sa buong venue. Sa sandaling ito, napagtanto ng lahat na ang araw sa itaas ng kalangitan ng Yunmen ay hindi tama. Ang nakakapintig na presyon na ito ay nagmumula sa araw. Walang pakiramdam kanina. Ngayon ay sumabog na. Nalaman ng lahat na ang araw ng Yunmen ay isang buhay na nilalang, binago ng isang makapangyarihang tao. Sa ilalim ng buong pagsiklab ng presyon ng hininga, sa lupain ng Yunmen sa ibaba, ang mga immortal sa ibaba ng antas ng Immortal King ay bumagsak sa lupa. Tanging ang mga immortal na mas mataas sa antas ng Immortal King ang makakalaban sa pressure. Maraming immortal na elder ang nag-react sa gulat at mabilis na inilabas ang kanilang magic power para protektahan ang kanilang mga disipulo. Sa ilalim ng gayong matinding panggigipit, madudurog kaya hanggang mamatay ang mahihinang mga alagad. Boom! Isang sigaw ang narinig. Itinaas ito ng lahat, ngunit ito pala ay ang Witch King na malamig na sumangot at ginamit ang kanyang buong kapangyarihan. Isang Blood Moon magic weapon ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ang magic weapon na ginamit ni Lei Xin noong nakaraan. Biglang, isang pulang ilaw ang sumabog, at ang momentum ay 12-dosenang beses na mas malakas kaysa kay Lei Xin noong araw na iyon, at ito ay bumagsak patungo sa gininto ang liwanag ng araw. Si Yang Yian ay nasuspine sa hangin, malamig na nanunood. Nakita niya ang parang Blood Moon na magic weapon sa kamay ng Witch King. Noong nakaraan, pagkatapos patayin si Lei Xin, lumipad ang isang ito. Hinanap niya ito pagkatapos, ngunit hindi niya ito makita. Kinuha pala ito ng Witch King. Isa itong divine magic weapon. Ngayon ang kapangyarihang ibinibigay sa kamay ng Witch King ay 12-dosenang beses na mas malaki kaysa sa kapangyarihan ni Lei Xin. Nayanig ang mundo ng ang Blood Moon ay laslas. Nag-aalala rin siya kung makakarating ang may halong buhok. Nakatutok ang mga mata niya rito. Kasabay nito, sumugod din sa kanya ang tatlong malalakas na lalaki. Sister Liu Shu, hindi ka pa rin ba kikilos? Mabagal niyang sabi. Sa sumunod na sandali, naramdaman pa rin niya ang pagbabago-bago ng espasyo sa paligid niya. Ang makulay na liwanag ay nagniningning, at isang 30-meter haba na makulay na sanga ng willow ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Ang matandang puno ng willow ay tumawa rin sa kanyang mga tainga,
Huwag kang matakot, Kuya Yun, panuurin mo akong binugbog sila hanggang sa mamatay. Ah! Sa sandaling ito, sumigaw ang Witch King. Sa kanyang paningin, nakita ni Yang Yiu na ang blood moon ng Witch King ay agad na sumangga nang dumampi ito sa liwanag ng araw ng ibon na may halong buhok, at ang natitirang gintong liwanag ay bumagsak sa Witch King na parang kidlat. Matapos ang isang hiyawan, nawala ang katawan ng Witch King at naging abo sa ilalim ng sikat ng araw ng ibon na may halong buhok, nang hindi nakaharang kahit isang suntok. Tumalon ang talukap ng mata ni Yang Yiu. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang uwak. Bang bang bang. Pagkatapos ang mga sanga ng Willow ay gumalaw ng marahas. Malinaw na nakita ni Yang Yiu na ang 30-meter long makukulay na sanga ng Willow ng lumang Willow Tree ay kumikinang ng maliwanag, at 3 beses nilang nataman ang 3 pang-4 na antas na master na sumugod sa kanya. Matamlay na dagandong na may halong hiyawan. Sa tuwing pumuputok ang mga sanga ng Willow, isang pang-4 na antas na master ang sumabog at naging blood mist. 3 pang-4 na antas na master ang naglaho sa ambon ng dugo sa 3 beses. Sa ilalim ng parang, 200,000 immortal ang nakasaksi sa tagpong ito. Sa isang kisap mata, ang araw ay pumutok sa isang gintong liwanag, na sumangga sa Witch King. Isang makulay na sanga ng Willow ang lumitaw sa tabi ni Yang Yiu, at hinampas ang 3 pang-4 na antas ng master ng 3 beses, na ginawang blood mist ang 3. Kaya, nakakagulat. Ang 5 master ng Meteoric Palace, Xiaoyao Palace at ang natitirang 3 puwersa ng Chanson na nakatayo sa malayo at malapit ng magmadali ay natakot. Nanginginig ang katawan ni Zhu Tianlong. Labis itong pinagsisihan ni Wen Xin sa sandaling ito. Ang iba ay natakot lahat. Takasan. Hindi ko alam kung sino ang nag-react, at nang lumabas ang salitang pagtakas, itong Master of Enlightenment ay agad na natangay. Ang espasyo ay puno ng mga butas, at binuksan nila ang portal ng kalawakan na parang desperado silang makatakas. Ang araw at makukulay na mga sanga ng Willow ng Yunmen ay isa na ngayong death warrant para sa kanila. Sila. Walang tiwala sa pakikipaglaban. Kung hindi sila nakatakas, sila ay mapapawi. Ngunit nang isa-isang binuksan ng mga taong ito ang mga portal ng kalawakan, bago pa masabi ni Yang Yiu ang magkahalong buhok na ibon at ang puno ng Willow na habulin sila. Dumadagandong ang langit at lupa. Buzz, buzz, buzz. Isang sunod-sunod na dagandong ang umalangaw, at isang kulay pilak puting light shield ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa itaas ng buong Yunmen. Ito ay isang hadlang. Kayong mga masasamang nilalang, sa tingin mo ba ay walang tao sa Yunmen? Dapat matagal ng nolipol ang grupong ito. Binubuli nila ang anak ko at gusto pang umalis. Huli na. Ang boses ng isa pang babae ay lumitaw sa itaas ng Yunmen, na may galit. Nang marinig ito ng lahat, walang duda na ito ay isang taga-Yunmen. Maraming tao ang muling nanginag sa kanilang mga puso. May tao pa sa Yunmen. Malakas talaga. Nang bumagsak ang 2 sumpa, ang mga naliwanagang tao na nagbukas ng portal ng kalawakan ay nagsuka ng dugo at isa-isang umatras. 2 magagandang babae ang lumitaw sa hangin. Ang isa ay may hawak na isang malaking kutsilyo at isang itim na sandata sa labanan, kabayanihan at kabayanihan, ngunit may nakamamatay na aura sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang isa naman ay nakasuot ng mag-agarang damit ng palasyo, maganda at marangya. Parehong magagandang babae sa edad na 30s. Sa likod ng magandang babaeng nakaitim ay isang matandang babae, at sa likod naman ng isa ay 4 na katulong na nakadamit bilang mga katulong ng palasyo. Sina Xing Chenzi at Ji Zixia sa ibaba ay nagpunas ng kanilang mga alalahanin at nagulat na sinabi, Kuya, ang Valkyrie at ang prinsesa ay lumabas sa retreat. Nagulat din si Yun Changsheng nang mapagtanto niya ito. Sa seremonya ng pagtatatag ng Yunmen, ang 2 master ay nasa retreat at walang nakakaalam kung kailan sila lalabas. Ngayon ay lumabas sila nang hindi inaasahan. Tuwang-tuwa at masaya rin si Yang Yiu. Bagamat hindi pa niya nakita ang 2 master, nahulaan niya kung ano sila. Patayin. Mamatay. Bang bang bang. Ang Valkyrie at ang prinsesa ay lumitaw at hinarangan ang lahat ng tanggo na malapit ng makatakas. Habang winuwagayway nila ang kanilang mga kamay, may mga hiyawan sa bukid, at isa-isang naging abo ang mga taong tanggo. Hindi mahalaga kung sila ay nasa unang antas ng tanggo o sa ika-4 na antas ng tanggo, lahat sila ay napatay sa kaway ng kanilang mga palad, at walang nakatakas. Tapos na ang lahat. 20 hanggang 30 tanggo ang ganap na nabura. Ang 3 pangunahing puwersa ng Chanzon, ang Meteorite Palace, at ang Xiaoyao Palace, wala ni isa sa mga taong dumating ngayon ang naligtas. Lahat sila ay dinurog na parang manok at palayok na aso, at naging abo. Nang makitang dinudurog ng 2 Panginoong asawa ang mga tanggo na iyon sa isang kisap mata, tumibok ang puso ni Yang Yiu, at palihim siyang pamulong, ito ay isang malakas na tao, kinuha niya. Huminga ng malalim at lalapit na sana para magbigay galang, ngunit malamig na sinabi ng babaeng mandirigmang nakaitim, sino ito? Lumabas ka. Swish! Muling nanikip ang puso ng lahat. Malinaw na ang taong maaaring magpalabas ng kanilang aura at maging alerto sa 2 ito ay dapat na isang napakalakas na tao. Nang durugan ng 2 taong ito ang 3 antas at 4 na antas na tanggo na iyon sa isang kisap mata, wala silang kahit kaunting kaseryosohan.
Sa sumunod na sandali, nakita ni Yang Yiyo na malakas ang aura ng dalawang Master Wives at malapit na silang kumilos sa isang lugar. Isang asol na liwanag ang lumitaw. Ito ay isang babae. Nang makita ni Yang Yiyan ang babae na lumitaw, sumigaw siya, "Dalawang guro, mangyaring huwag gumawa ng anuman. Kami ay isang tao." Kumalat ang sigaw ni Yang sa buong venue, at nagulat ang lahat. Isa sa atin. Isa pang super strong na lalaki. Ilang malalakas na lalaki ang nasa likod ni Yunmen. Mula sa sandaling ito, ang lahat sa Xianmen ay matatag na nasa isip ang Yunmen. Huwag mo silang pakialaman. Kabanata 2384 na dalawang matandang babae. Huminto ang dalawang Valkyrie nang marinig nila ang sigaw ni Yang Yiyo, ngunit nakabantay pa rin sila, dahil ang babaeng biglang lumitaw ay may parehong antas ng cultivation sa kanila, at siya rin ay isang pag-iral na umabot sa ikasyam na langit. Ang mga nangungunang powerhouse sa mundo ng engkanto ay sumunod sa kanilang mga asawa sa makalangit na daan. Maging si Chanji ay umalis kamakailan, at sila ay nakalabas lamang sa pag-urong pagkatapos na maabot ng kanilang antas ng paglilinang ang antas na iyon. Hindi ko inaasahan na may ganoong kalakas na tao sa mundo ng engkanto, ngunit parang nabasag lang siya. Ngayon lang ay nagtatago sa dilim, at kung hindi sapat ang antas ng kanyang cultivation, hindi siya mahahanap ng mga Valkyrie. Nagmamadaling nagsalita si Yang Yiyo, dahil si Lanzin ang nakita niya. To be honest, naantig siya sa puso niya. Bagamat hindi pumayag si Lanzin na pumunta sa Yunmen noong araw na iyon, sinabi niya na kung may gagawin si Yunmen, hanggat siya ay nasa mundo ng engkanto, hindi niya ito papansinin. Oo naman, nagpakita siya ngayon. Ang hitsura ng asawa ng dalawang Panginoon ay talagang hindi inaasahan at nakakaantig sa kanya. Ang dalawang master ay akin. Muling sinabi ni Yang Yiyan nang dumating siya sa dalawang guro, at pagkatapos ay yumuko at nagsabi, pagbati sa guro ng Diyos ng Digmaan, at sa guro ng prinsesa. Bagamat ito ang unang pagkakataon na makita sila, alam ni Yang Yiyan na ang nakasuot ng itim na armor ng labanan ay ang Master of the God of War, at ang nakasuot ng damit ng palasyo ay ang Master of the Palace Maid. Narinig niya mula sa kanyang nakatatandang kapatid ang tungkol sa mga personalidad ng dalawang masters, kaya nalaman niya mula sa kanilang kasuotan. Ang pinakahalata ay ang Master ng God of War. Isa siyang demonyo, at mayroon siyang marahas na aura, kaya madaling makilala. Para sa mga demon cultivator, at mga demonyo, sila ay dalawang magkaibang bagay. Narinig niya mula sa kanyang nakatatandang kapatid na ipinaliwanag ito, at hindi siya nag-abala tungkol dito. Dahil maaari siyang maging guru niya, tiyak na nakapasa siya sa pagsubok ng namatay na matanda. Kung talagang may problema ang mga demonyo, hindi siya magiging master niya. Nagsasanay lamang ito ng mga mahika na kasanayan ng mga demonyo, hindi ang paraan ng mga demonyo. Mayroong mahalagang pagkakaiba, at ang mga demonyo ay maaaring hatiin sa mabuti at masama. Ayon sa sinabi ng matandang Willow at ng mixed-haired bird noon, pagkatapos ng God Realm, ang mga demonyo at mga Diyos ay isa, at walang pagkakaiba. Cultivator na may magandang intensyon at nagsasanay ng mga demonyo ay isang cultivator. Hindi ito ang demonyo ng Diablo. Ang paliwanag ni Yang Yiyo ay nagbigay ng katiyakan sa Valkyrie at sa prinsesa. Good boy, bumangon ka dali. Tayo na ang dumating para mag-retreat, at ikaw ay nagkamali. Mabilis na nakumbinsi ng papalabas na prinsesa si Yang Yiyo at nakangiting nagsalita. Tumingin din ang Valkyrie kay Yang Yiyo at sinabing, maaari kang manatiling kalmado sa harap ng 12-dosenang mga bastard sa antas ng kaliwanagan. Bukod sa pagiging kumpiyansa, mayroon ka ring lakas ng loob at desididong inutusang pumatay. Mabuting bata ka at hindi pinahiya ang iyong amo. Nalulugod kaming ibigay sa iyo si Yunmen. Salamat, Master, namumula ang mukha ni Yang. Kung hindi dahil sa patay na ibon at sa matandang puno ng willow ngayon, hindi siya magiging kalmado. Huwag kang matigilan. Mabilis na ipakilala itong dawas na kaibigan, nagsalita ang amo ng prinsesa. May babaeng kasing level nila sa paligid kaya hindi sila mapabayaan. Oh, tama, humakbang si Yang Yiyo at tumingin kay Lanzin at sinabing, Sister Lanzin, itong dalawa ay ang Valkyrie at ang asawa ng amo ng prinsesa. Ito si Lanzin. Hello, singers, ngumiti si Lanzin at sumaludaw sa dalawa, ngunit ito ang etiquette ng isang junior. Daoyu, hindi mo magagawa iyon. Nakapasok ka na rin sa ikasyam na langit. Hindi ba ito nakakahiya para sa atin? Mangyaring tumayo dali, ang prinsesa at ang Valkyrie ay nagmamadaling kinausap si Lanzin. Ngunit si Yang Yiyo, na nakatayo sa isang tabi, ay nabigla nang marinig niya ang mga salita ng asawa ng master. Ang ikasyam na langit. Iyan ang kaharian ng kaliwanagan ng ikasyam na langit. Ito ang kaharian ng nakatayo sa tuktok ng paglilinang sa mundo ng diwata. Sa ganitong paraan, silang tatlo ay nasa larangan ng kaliwanagan ng ikasyam na langit. Sa oras na ito, sumaludo pa rin si Lanzin at sinabing, ang dalawang nakatatanda ay karapat-dapat. Anong ibig mong sabihin? Nagulat si Valkyrie. Naririnig niya na may tono ang mga salita ni Lanzin. Ngumiti si Lanzin at tumingin kay Yang Yiyo, at alam ni Yang Yiyo na sa ilang salita, sinabi niya kay Lanzin ang tungkol sa patnubay ng matanda sa paglilinang. Ngayon naunawaan ng dalawang asawa na si Lanzin ang gumagawa ng junior ceremony para sa kapakanan ni Yun Changxi.
Hindi nakakagulat na tinawag ni Yang Yio na kapatid si Lan Xin. Well, false alarm iyon, lumabas din si Lan Xin sa bundok para iligtas si Yunmen. Ngunit nang hindi kumikilos, ang dalawang asawa ay humarap sa lahat ng mga kaaway. Sa katunayan, alam ng lahat na kahit hindi sila magpakita ngayon, ang mahiwagang ibon at ang matandang puno ng willow ay maaaring harapin. Ngunit para kay Yang Yio, ang hitsura ni Lan Xin at ng dalawang asawa ay isang magandang bagay. Dumurog ang isang grupo ng mga kaaway sa isang kisap mata, na isang nuclear bomb level deterrent sa labas ng mundo at isang senyales sa lahat ng immortal na puwersa na naruroon ngayon. Maraming malalakas na tao sa Yunmen, huwag mo silang guluhin. Naniniwala ako na pagkatapos ng mga kaganapan ngayon, ang katayuan ni Yunmen ay magiging isa sa pinakamataas sa immortal na mundo. Matagumpay na magtatapos ang seremonyang ito. Ang mga kaaway na gumawa ng kaguluhan ay hinarap, at ang lahat ay bumalik sa kapayapaan. Maghanda upang simulan ang seremonya. Sinabi ni Yang Yio sa tatlong tao, Mr.'s wife, Sister Lan Xin, mangyaring lumipat, sisimulan na natin ang seremonya. Sige, bumaba ka na. Hoy, hindi ba yan ang uwak na puno ng masamang hangarin ang tiyan? Tumangala ang Valkyrie sa araw sa kalangitan. Talaga, sa pagkakataong ito nakagawa ito ng ilang magagandang bagay, mukhang isang disenteng tao. Noon, kalimutan mo na, nagagalit ako kapag binabanggit ko ito. Ang dalawang may bahay ay nag-uusap tungkol sa Diyos at demonyong ibon. Puno ng itim na linya ang mukha ni Yang Yio. Hindi niya akalain na ang magkahalong buhok na ibon ay hindi matiis sa impresyon ng dalawang ginang. Talagang hindi niya alam kung anong kasamaan ang ginawa ng bagay na ito sa namatay na matanda noong mga unang taon, kaya hindi maganda ang boses ng dalawang ginang. Dalawang matandang babae, nagtatrabaho ako ngayon para sa iyong mga alagad at apo. Bakit hindi ka magsabi ng mabuti at iniisip mo pa rin ang mga dating sama ng loob? Boses iyon ng ibon na may halong buhok ang direktang tumunog. Pinagpapawisan ng noo ni Yang Yio. Dalawang matandang babae. Baliw ba ang bagay na ito? Gusto mo bang pukawin ang dalawang mistress na bunutin ang lahat ng balahibo nito? Ikaw na mabahong uwak, hinahanap mo ang kamatayan. Patay na ibon, huwag mong isipin na ikaw ay kahanga-hanga dahil lamang sa naibalik mo ang iyong panloob na elixir. Sa pinakamainam, maaari mong harapin ang ikalima o ika-6 na antas ng kaliwanagan. Naniniwala ka ba na bubunutin ko ang lahat ng iyong mga balahibo? Nagalit ang Valkyrie mistress at nabaliw on the spot. Mayroon akong purong yang fiery fire, hindi ako natatakot sa inyong dalawang matandang babae. Tumahimik ka, uwak. Sigaw ni Yang Yio sa uwak. Sa susunod na sandali, mabilis siyang ngumiti at sinabing, dalawang Panginoong asawa, huwag makipagtalo sa may halong buhok na ibong iyon. Nagsimula na ang seremonya, at maraming immortal sa ibaba. Huwag hayaang pagtawanan ka ng mga tagalabas. Ilalabas ko ang iyong galit para sa iyo mamaya. Humph, hindi na kita guguluhin para sa kapakanan ni Yanzi. Pagkatapos ng seremonya, haharapin kita. Malamig na bamantong hininga ang asawang Panginoon ng prinsesa, na itinuturing na apoy. Pareho silang nasa level ng mga big boss, at talagang hindi magandang panuurin ng maraming immortal sa ibaba. Pinagpapawisan si Yang Yio sa kanyang puso, at hindi siya nakaimik tungkol sa ibon na may halong buhok. Ito ay talagang kahangahangang. Ang dalawang master wives ay naliwanagan ang pagkakaroon ng Nine Heavens at tumayo sa tuktok ng mundo ng engkanto. Tanging ang lalaking ito ang nang-ahas na sampain ang matatandang babae. Naniniwala siya na ang ibong may halong buhok ay hindi magiging kalaban ng mga makapangyarihang tao na nagpapaliwanag sa siyam na langit. Ang mga sanga ng willow ng lumang puno ng willow sa kabilang panig ay tahimik na naglaho. Tumingin ang prinsesa sa bundok kung saan naroon ang matandang puno ng willow at sinabi kay Yang Yio, Yanzi, humingi ng payo sa puno ng willow kapag hindi mo naiintindihan ang isang bagay sa iyong pagtatanim sa hinaharap. Bagamat hindi pa siya gumagaling, isa siyang nilalang mula sa itaas. Okay, Master, sa pamamagitan ng paraan, anong antas ng paglilinang ang makikita sa matandang puno ng willow? Casual na tanong ni Yang Yio. Siya at ang patay na ibon ay parehong nilalang mula sa itaas, at mahirap talagang makilala ang kanilang mga kaharian. Ngunit mula sa naunang aura, ang patay na ibon ay maaaring tumutugma sa mga immortal na nagpapaliwanag sa ika-6 na antas, at ang puno ng willow ay maaaring tumugma sa ika-5 antas. Anyway, hindi nila magagamit ang teorya sa larangan. Dapat mong kontrolin ang patay na ibon, tama? Tanong ni Valkyrie. Oo, guro, mayroon akong paraan upang gawin itong masunurin. Hindi ito itinago ni Yang Yio, alam niyang nakikita ito ng amo. Bueno, gamitin ito ng mabuti sa hinaharap. Kung mayroon kang anumang mga pangangailangan, ay pangako mo lang ito at hayaan itong manatili sa iyong tabi. Bulong ni Valkyrie. Alam ng alagad. Habang nag-uusap sila, lumipad pababa ang isang grupo ng mga tao. Pagbati, guro. Si Yun Changsheng at Xingchenzi Ji Zixia ay humakbang pasulong. Lahat, mangyaring tumayo. Pagbati sa tatlong nakatatanda. Si Yunhee ang humakbang ng magalang upang sumaludo, na sinundan ng mga tao mula sa Tiandi Gate, Feisian Palace, Guico, at maraming tao mula sa malalaking sekta na naruroon upang batiin ang dalawang asawa at si Lan Xin. Nakita ng lahat kung gaano kalakas ang tatlong taong ito.
Walang sinumang naruroon ang nakakakita sa alinman sa kanila, ngunit ramdam nila ang kanilang hindi maarok na lalim mula lamang sa kanilang aura. Ang pinakamalakas sa Yunmen ay lumitaw. Sinamantala nila ang pagkakataong ito. Kabilang sa kanila, ang mga tao mula sa Feisian Palace at Tiandi Gate ay medyo napahiya at nagsisisi na sila ay tumindig upang suportahan si Yang Yiyu kung alam nila na ang Yunmen ay may napakaraming malalakas na tao. Pero natuwa din sila na nanatili silang neutral. Kung nakatayo sila sa gilid ng tatlong pangunahing puwersa ng Chanzen noon, nawala na sana sila sa sandaling ito. Pagkatapos ng ilang pagiging magalang, nagsimulang magsalita si Yang Yiyu ng malakas, nagsisimula na ang seremonya ng Yunmen. Lahat ng mga disipulo ng Yunmen ay sumusunod sa akin upang magbigay pugay sa mga ninuno. Masasaksihan ng mga panauhin at panauhin ang seremonya. Kabanata 2385 Balita ni Q'er. Ngayon, kumita ng sapat ang Yunmen. Nakita ng madla na ang Yunmen ay may napakalakas na mga tao na namamahala, at maging ang tatlong pangunahing puwersa ng Chanzen ay hindi natatakot. Dahil ang Valkyrie at ang prinsesa kasama si Lan Xin ay nasa ikasyam na langit. Mayroon ding isang araw at isang misteryosong sanga ng Willow na makapangyarihan din. Hayaan ang lahat na makita ang makapangyarihang bahagi ng Yunmen. Bilang karagdagan, ang Yunmen ay may 108 panlabas na bulwagan at ang pagbuo ng layout ng siyam na pangunahing bulwagan sa loob. Ang konstruksyon lamang ay nakakagulat. Pagpatay. Siyam na tao na nakarating sa ikaapat na langit ng tatlong pangunahing puwersa ng Chanzen na dumating upang manggulo, at ang 23 tao na umabot sa ikasyam na langit ng mga puwersa ng Meteorite Hall at Xiaoyao Palace, ang ganitong uri ng pattern at katapangan ay talagang nakakagulat. Pinangunahan ni Yang Yiyu ang mga alagad ng Yunmen na magbigay pugay sa dakilang paraan ng langit at lupa at pagsamba sa mga ninuno. Ang proseso ay hindi komplikado. Ang susi ay upang sabihin sa labas ng mundo na ang Yunmen ay naitatag na. Kung tungkol sa loob, nagbibigay ito ng pag-asa sa mga alagad ng Yunmen. Ang pag-asa na ito ay ang pag-asa ng patuloy na pagpapabuti sa paglilinang. Maaaring maabot ng Yunmen ang kaharian ng kaliwanagan, at maging ang kaliwanagan ng ikasyam na langit. Sa pagharap sa lahat ng mga disipulo ng Yunmen, walang sinabi si Yang Yiyu, dahil 23 tanggo ngayon ang pinakamagandang salita para sa seremonya. Para sa mga disipulo ng Yunmen, hindi lang nila nakita ang malalakas na lalaki ng Yunmen, ngunit nakakita rin sila ng isang malakas at responsableng master na kayang protektahan si Yunmen o protektahan sila. Pangunahing ito ay para sa mga alagad ni Yunmen sa mundo ng engkanto. Para sa mga disipulo ni Yunmen na umakyat mula sa mababang mundo, nagtitiwala at sumusuporta pa rin sila kay Yang Yiyu gaya ng dati. Pagkatapos nilang gawin ang dapat nilang gawin, pumasok na sila sa handaan. Ito ay katulad ng sa mortal na mundo. Ang mga tao ay nagmula sa malayo upang manood ng seremonya, kailangan mo silang tretuhin ng isang baso ng espiritual na alak, tama ba? Siyempre, ang mga taong ito mula sa labas ng mundo ng gate ng engkanto ay hindi dumating na walang dala, at magkakaroon sila ng bahagi ng mga likas na kayamanan hindi alintana kung sila ay mabuti o masama. Ang link na ito ay talagang nagsimula pagkatapos sumamba sa mga ninuno. Kapansin-pansin, lahat ng dumating sa gate ng engkanto ay may Reg Along pagbati, at nang bilangin nila ito, si Yunmen ay gumawa ng isang maliit na kapalaran. Gayunpaman, alam ni Yang Yiyu na ito ay dahil si Yunmen ay may hitsura ng asawa ni Master at Lan Xin, at dinurog ang 12-12 ng tangwo. Ang mga taong ito ay nagsimulang makita na ang malalakas na lalaki ng Yunmen ay nagbago ng kanilang saloobin. Natapos ang isang engranding seremonya sa ikalawang araw. Sunod-sunod na umalis ang mga bisita. Umalis sila na may balitang makapangyarihan si Yunmen. Pagkatapos ng araw na ito, malalaman ng buong mundo ng diwata ang pagkakaroon ng Yunmen. Naabot ang layunin ni Yang Yiyu. Gusto lang niyang ipaalam sa mga nawawalang tao mula sa Yunmen sa lower world ang pagkakaroon ng Yunmen at mahanap ito pabalik. Kahit kakaunti ang pag-asa, pagkakataon iyon para sa kanya. Sa Yunmen Hall, dinala ni Yang Yiyu ang maraming babae at ilang bata para magbigay galang sa dalawang asawa ng amo. Ito ay isang kinakailangang bahagi, at ito rin ang pinakamahalagang bagay sa kanyang opinyon. Wala na si Master. Ngayon, bukod sa mga nakatatandang kapatid, ang pinakamalapit ay ang dalawang asawa ng amo. Nakamit din ng seremonya ang hindi inaasahang resulta dahil sa kanilang hitsura. Isang babae at isang bata ang tumanggap ng mga regalo mula sa dalawang asawa ng amo. Ito ay isang maliit na pagtitipon ng pamilya. Pagkatapos mag-chat tungkol sa mga usapin ng pamilya, gusto ni Yang Yiyu ang ganitong kapaligiran. Pagkatapos noon, dumating ang pangalawang senior brother at sinabi kay Yang Yiyu na aalis na si Yanhei at ang iba pa. Dapat pumunta si Yang Yiyu para makita sila. Partikular niyang hiniling sa pangalawang nakatatandang kapatid na ipaalam sa kanya. Dahil may isang taong dapat niyang makilala at intindihin ang ilang bagay. Ang taong ito ay ang Ghost Elder ng Ghost Cave. Hindi niya nakalimutan ang sinabi ng Ghost Elder na sumusunod lang siya sa utos ng Young Master. Asawa ni Master, pupunta ako sandali. Nagpaalam si Yang Yian, at sinundan siya ng isang babae at isang bata palabas ng bulwagan. Go, invite Lan Xin, kakausapin natin siya. Sabi ni Valkyrie.
Okay, asawa ni Master, tumanggo si Yang Yian. Alam niyang top-notch master ang tatlong ito, kaya natural na may paksa. Pagkalabas ng bulwagan, hiniling ni Yang Yian ang isang tao na imbitahan si Lan Xin. Siya at ang kanyang pangalawang nakatatandang kapatid na si Xing Chenzi ay pumunta sa Yunmen Hall upang magpaalam kay Yanhe at sa iba pa. Pinaalis ni Yang Yian si Yanhe mula sa Bulao Mountain, pagkatapos ay sa Tiandi Gate, at sa Feisian Hall. Sa wakas, ang Ghost Elder ng Ghost Cave, sinadya niyang nanatili sa dulo. Tila alam ng Ghost Elder na hinahanap niya siya, ngunit bago makapagsalita si Yang Yian, kumuha siya ng isang piraso ng imaheng bato at sinabing, Master Yang, lahat ng kailangan mong malaman ay nasa imaheng batong ito. Walang kamalay-malay na kinuha ito ni Yang Yian at nagpasalamat sa kanya, at na-activate ang kanyang magic power, at agad na lumitaw ang isang imahe. Here. Nagulat siya at napasigaw. Tama ang hula. Mr. Here, miss na miss ka na. Ang mga unang salitang sinabi ni Wu Mokyo sa imaheng bato ay nagpang-inag kay Yang Yiyo. Sa sandaling ito, tahimik na umalis ang matanda sa aswang. Si Yang Yiyo na lang ang naiwan sa bulwagan. Tahimik siyang nakatayo sa bulwagan at pinanood si Wu Mokyo na nagsasalita sa larawan. Sa kabutihang palad, nagkaroon ng magandang pagkakataon si Kier at hindi nahuli ng sinuman. Sa halip, nakilala niya ang Supreme Elder ng Ghost Cave na si Huang Quan Pupo at nagkaroon ng pagkakataon. Ayon sa paliwanag ni Kier sa video, napakaaga siyang umakyat, at kakaiba ang pagsasanay ng paglilinang ng multo. Umakyat siya sa Fairyland mag-isa para lang hanapin siya. Pero napakalaki pala ng Fairyland, pero maswerte siya. Nakilala niya si Huang Quan Granny ng Ghost Cave at tinanggap bilang disipulo. Sinundan niya si Huang Quan Granny sa Ghost Cave. Ang mga bagay ay simple. Nang maglaon, nalaman ni Kier ang tungkol kay Yang Yiyo at hahanapin siya, ngunit hiniling ng kanyang Panginoon na si Huang Quan Granny na magsanay sa pag-iisa dahil siya ay itinalaga bilang susunod na henerasyon ng Ghost Cave Master. Kaya pinadala ang Ghost Elder para lumahok sa Yunmen Ceremony. Nagdala ng kanyang balita. Para sa kanyang kapatid na babae at Qiao Fu, sila ay natagpuan sa kanya pagkatapos umakyat at dinala sa Ghost Cave, upang si Yang Yiyo ay makatiyak. Binanggit din sa video ni Wu Mokyo si Bu Qingmei. Si Bu Qingmei ay isa ring Ghost Cultivator. Kanina pa niya ito pinapansin, ngunit walang balita. Gayunpaman, patuloy niyang hahayaan ang mga tao sa Ghost Cave na hanapin siya. Ang lugar kung saan umakyat ang Ghost Cultivator ay iba sa ibang mga immortal. Naisip at ginawa ni Wu Mokyo ang lahat ng naiisip niya. Sa pagtatapos ng pag-uusap, ang larawan ni Wu Mokyo ay nagsabi, Sir, hintayin mo akong lumabas sa retreat, pupunta ako sa iyo sa lalong madaling panahon. Napakabuti ni Kier, at tinatrato ng mabuti ni Master si Kier. Sir, huwag kang mag-alala. Nawala ang imahe. Napabuga si Yang Yiyo ng maputik na hangin. Medyo nalungkot siya at gumaan ang pakiramdam sa sandaling iyon. Siya. Nakaramdam ng kalungkutan dahil alam niyang si Kier ay magkakaroon na ng sariling paraan upang pumunta mula ngayon. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, tiyak na siya ang magiging master ng Ghost Cave sa hinaharap. Hindi na siya muling makakasama sa Yunmen. Baka bumalik siya para hanapin siya, ngunit hindi niya ito makakasama ng matagal. Ang Ghost Cave ay isang super sect sa mundo ng engkanto. Siya ang naging master ng Ghost Cave. Naturally, imposibleng makasama niya si Yunmen sa Ghost Cave, kaya medyo nalungkot si Yang. Ngunit mayroong maraming mga kaluwagan. Nakahinga ako ng maluwag, na siya ay ligtas at maayos. Si Qiao Fu at ang kanyang kapatid na si Wu Mokyo ay lumapit din sa kanya, at naging mga disipulo ni Huang Quan Granny, at magiging susunod na henerasyon ng mga Ghost Cave Masters. Sa larawan, binanggit din ni Kier na ang kanyang cultivation ay isa ng dakilang Ghost Fairy, at ang pag-urong ay makakaapekto sa kaharian ng antas ng karangalan. Kinumpirma nito ang sinabi ng namatay na matanda na si Kier ay magiging isang henerasyon ng mga Ghost Emperor sa hinaharap. Sa tingin ko ito ang orihinal na intensyon ng Ghost Emperor, kung hindi ay hindi sana siya tinanggap bilang saradong disipulo ni Lola Huang Quan at itinalaga bilang kahalili ng Ghost Cave. Sa madaling salita, ito ang kanyang pagkakataon at ang kanyang paraan. Alam ni Yang Yiyo na dapat siyang maging masaya para kay Kier. Pinapapunta tayo ni Junior Brother at asawa ni Master. Ngunit ang pinakamatandang kapatid na lalaki ang pumasok sa bulwagan at naputol ang kanyang pagmumuni-muni. Ano ang iniisip mo? Napaka-absent-minded. Nakita kong tinawag mo ang elder ng Ghost Cave, may problema ba? Tanong muli ni Yun Changsheng. Medyo naiinis si Yang Yiyo. Ang panganay na kapatid na lalaki ang pinakamalapit sa kanya. Sabi niya, mag-usap tayo habang naglalakad. At sinabi sa panganay na kapatid ang tungkol sa kwento ni Kier. Matapos marinig ito, nag-isip sandali si Yun Changsheng at sinabing, ang Ghost Cave ay palaging kakaiba. Narinig ko na si Lola Huang Quan ay mas misteryoso, at kahit na medyo masama. Mukhang isang magandang bagay, ngunit kung talagang nag-aalala ka, humanap ng pagkakataong pumunta sa Ghost Cave upang makita siya. Ang makita ito ng sarili mong mga mata ay ang katotohanan. Ang mga salita ng panganay na kapatid ay nagulat sa isip ni Yang Yiyo, ngunit bigla niyang naunawaan, bueno, nakikita ko, salamat, panganay na kapatid, hahanap ako ng pagkakataong makita si Kier. Huwag kang masyadong mag-alala.
Mula sa sinabi mo, dapat ay maayos ang iyong care. Nag-aalala lang ako kay Lola Huangquan. Narinig ko kay Master minsan na si Lola Huangquan ay isang kakaibang matandang mangkukulam. Mukhang ayaw na ayaw ni Master sa kanya, kaya mas mabuting puntahan mo siya kung ganoon. Okay, I'll go. Si Kier ang babae ko. Marami na siyang naranasan sa akin noon. Ayokong madamay siya. Kung ito nga ang sinabi niya, tutuperin ko siya. Ito ang pagkakataon niya at ang landas na pinili niya. Kung may problema, kahit ang Ghost Cave ay ang underworld, papatagan ko ito. Okay, baka na-overthought na tayo. Ngayon nandito na tayo, pasok na tayo dali. Hinihintay na tayo ng dalawang mistress. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.